Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. God, in His grace, has blessed every believer with every spiritual blessing. In Him, we were chosen before the foundation of the world. In Him, we have redemption through His blood. In Him, we have obtained an inheritance. And in Him, we were sealed with the Holy Spirit. God desires to see every believer realize our hope and our inheritance in Christ. That God's children realize the magnitude of Christ's power and glory. This is the kind of church that we should be. A church built on biblical bedrock. Our Sunday sermon series on the book of Ephesians. Mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa ating mga mensahe sa aklat ng Ephesians. Ang tema po natin ay A Church Built on Biblical Bedrock. Ito pong section na ating binasa, ang parang gitnang tema ng buong aklat. Dito po napapaloob kung paano ba tayo dapat mag-operate bilang isang church. Kung paano ba natin maaaring bigyan ng papuri ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananambahan at pagsasamahan bilang isang kapatiran. Ang kabanatang ito ay nagumpisa sa isang panawagan na tayo ay lumakad ng ayon sa mataas na pagtawag sa atin ng Panginoon. Kaya po ang verses na ating titignan po ngayon ay magpapakita sa atin ng mataas na pinagmulan ng mga kaloob sa iglesia. Yan po ang title ng ating mensahe sa hapong ito. Ang verses 7 to 10, ganito po ang ating mababasa. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, when He ascended on high, He led a host of captives, and He gave gifts to men. In saying He ascended, what does it mean? But that He had also descended into the lower regions, the earth. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that He might fill all things. Nagumpisa po ang kabanatang ito na isang paalala na tayo ay lumakad ng maayos. Ephesians 4:1, yun po ang sabi, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk, to live in a manner worthy of the calling to which you have been called. Napakataas po ng pagtawag sa atin ng Panginoon. Dapat ang ating pamumuhay sa araw-araw, ang ating daily living, ay dapat ayon dun sa mataas na pagtawag na iyon. Ang karapat-dapat na pamumuhay na ito ay dapat makita natin o ipakita natin sa ating pagiging mapagpakumbaba at mabait sa ating mga kapwa Kristiyano. May mahabang pasensya sa kanilang mga pagkukulang. At matyaga na nagpapatawad palagi sa kanilang mga kahinaan. Yan pong sabi ng verse 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Ang lahat ng ito ay upang ating pagsumikapan na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan sa loob ng Iglesia ng Panginoon. Verse 3, ganun po ang sabi, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, verse 1,
So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Paano? Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Yan po ang panawagan dito. Sabi sa Colossians 3:12-13, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, anong gagawin? Forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Napaka-importante po ng katotohanan ito sa ating mundo ngayon na tila balot na sa pagkakahati-hati at di pagkakaunawaan. Hindi lamang ito makikita sa gerang nangyayari sa Europa at sa iba-ibang lugar ng mundo, kundi sa ating bansa mismo, sa ating lipunan, sa ating kapaligiran. At kahit na sa ating iglesia mismo, tayo'y nagkakahati-hati, tayo'y nagkakaaway-away. Hindi dapat ito ang larawan sapagkat dapat sanay ang larawan ay pinapakita natin ay larawan ng pagkakaisa sa ating kapatiran. Ang pagkakaisa na ito ay may banal na basehan sapagkat ito ay nakasandig sa pagkakaisa ng ating nag-iisang Diyos. Isa lang po ang ating Diyos. Ngunit siya ay isang Diyos na may tatlong persona. May pagkakaiba-iba sa kanyang pagkakaisa. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tatlong magkakaibang persona, ngunit iisang Diyos. Yan po ang basihan ng ating unity, sapagkat iisa lang po ang ating Diyos. Kaya sabi sa verses 4-6, there is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. 7 beses po inulit ni Pablo yung salitang one. Obvious ba na yun ang kanyang mensahe para sa atin ngayon? Kailangan nating maging one. Ngunit sa ating pagiging isa, katulad ng pagkakaiba-iba ng tatlong persona ng ating Diyos, tayo din po ay merong mga pagkakaiba-iba bilang miyembro ng kanyang katawan. Yan ang tema ng mga talatang ating pag-aaralan ngayon, yung verses 7-10. Ang pagkakaiba-iba ng mga kaloob ng Panginoon sa bawat isang miyembro ng kanyang nagkakaisang iglesia. Isang iglesia na may mga miyembro na mayroong nagkakaiba-ibang kaloob or gifts. Isang katawan na may iba't ibang bahagi, na may iba't ibang function, na may iba't ibang paglilingkod, at datapat iba't ibang kaloob magmula sa ating Diyos. Ang mga kaloob na to ay merong mataas na pinagmulan. Mataas ang binayad ng ating Diyos upang magkaroon siya ng karapatan na bahaginan tayo ng mga dakilang kaloob na ito. Ang lahat ng ito, ang lahat ng kaloob ay iba-iba. Pareho ng ating katawan, naiisang katawan, ngunit merong iba-ibang bahagi ang ating katawan na hindi pare-pareho. Nakakatawa naman po kung puro tayo kamay, o puro tayo paa, o puro tayo ilong, o puro tayo mata.
O puro tayo tenga? O puro tayo balon-balunan? Puro tayo puso? Puro tayo kidney? Kung pare-pareho po lahat, hindi po magfa-function mabuti ang isang katawan. Sa ating pagkakaiba-iba, ito ay para sa ikauunlad ng katawan ni Kristo, ang kanyang iglesia, patungo sa pagiging katulad ng ating Panginoon. Yun po ang totoong layunin ng iglesia. Para ang bawat isa sa atin individually at ang kalaganapan natin corporately ay maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Yung pa sabi sa verse 13, until, sabi niya, we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So meron po tayong makikitang dalawang katotohanan sa hapong ito. Ang una ay ang magkakaibang kaloob para sa paglago ng nagkakaisang iglesia. Magkakaibang kaloob para sa paglago ng nagkakaisang iglesia. Yun po ang sabi sa verse 7. So, yung ating writer, si Apostol Pablo, mula sa pagkakaisa, kasi yun ang tema ng kanyang first 6 verses dito sa chapter 4. Unity, one Lord, one faith, one baptism, one God. Paulit-ulit niya sinabi yung one. So mula roon sa tema ng pagkakaisa, ibinaling ni Apostol Pablo ang usapan sa pagkakaiba-iba ng mga individual na miyembro ng kapatiran. So ang unang makikita natin dito ay ito. Ang bawat miyembro ay may natatanging kaloob para sa ikalalago ng iglesia. Ulitin ko po. Ang bawat miyembro ay may natatanging kaloob para sa ikalalago ng iglesia. Ang ibig ko pong sabihin ng natatanging kaloob, kayo lang po ang meron noon. Yung gift na yon ay katangi-tangi na sa inyo lamang. Anong implikasyon? Kung hindi nyo gagamitin para sa iglesia, kung hindi nyo gagamitin yung gift na yon para sa paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang kapatiran, walang ibang gagamit. So masasayang yung gift na yon. Papaliwanag ko po. Sabi ng teksto natin sa verse 7, but grace was given to each one of us. Sa loob ng nagkakaisang katawan ni Kristo, nagkaloob siya ng iba't ibang kaloob sa bawat miyembro. Pagkakaiba-iba sa ating pagkakaisa. Diversity in our unity. No? Iisang katawan tayo, pero may iba-ibang bahagi na may iba-ibang function at iba-ibang gift. At itong lahat ng ito ay upang matamo ang kaganapan ng ating pagiging kawangis niya. Merong ibang portions ng New Testament kung saan dinidiscuss ang mga spiritual gifts. Halimbawa sa Romans 12:4 and 5. Ang sabi doon, for us in one body, we have many members. No? And the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ and individually members one of another. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo po ay magkakadikit. Alam niyo po ba, sa Tagalog po, hindi po ba, ang tawag sa kapatid, utol. Diba? Tol! Diba? Ganun ang ating. Ang origin po nung salitang yon ay yung word na kaputol. Kasi kaputol mo ng laman ang kapatid mo. Kahit yung salitang kapatid, diba? Anong root word? Patid. Nag-iisa ang pinanggalingan ninyo, tapos napatid lang.
Pero siya ay kapatid mo. Ganun po ang ideya dito. Tayo po ay members one of another. 1 Corinthians 12, 4-7, sabi, "Now, there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good." Para sa ikabubuti ng bawat isa at ng lahat. Tapos ang sabi sa verse 11, "All of these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills." So, magkakaiba, pero galing sa iisang Espiritu. Ang sabi sa 1 Peter 4:10, "As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace." Nag-iisa ang ating Diyos, ngunit ang grasya na ibinigay niya sa bawat isa sa atin ay iba-iba. Ang grace na binanggit dito ay ang kagandahang loob ng Panginoon sa tao, na nagbigay hindi lamang ng kaligtasan sa atin. We are saved by grace. Diba? Kundi nagbigay din ng kakaibang kaloob sa bawat isa sa atin para mapaglingkuran natin ang bawat isa at ang buong iglesia. Idinagdag niya sa kanyang nakaliligtas na grasya, saving grace, ang nakapaglilingkod na grasya, serving grace. So kung kayo ay may saving grace, kayo din po ay may serving grace. Ang grasya ng Panginoon ay binigay niya sa atin bilang isang regalo. Hindi gantimpala para sa kahit na anong kabutihan na akala natin na ating nagawa. Wala naman kasi tayong kabutihang nagawa. Hindi ho ba? Tayo po lahat ay makasalanan, nakarapat-dapat lamang mapunta sa impyerno. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, tayo ay kanyang niligtas. Yun po ang mababasa natin, hindi po ba sa Ephesians 2, 4 and 5. Sabi doon, "But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved." So meron po tayong saving grace. Kaya niya po tayo binigyan ng serving grace. Ang grasya ito ay nagbigay ng pag-uudyok sa Kanya na magbigay. Siya ang nagbigay. Given, sabi ng ating teksto. Sa bawat isa sa atin, to each one of us. Nang mga kaloob na wala naman tayong karapatan na matanggap dahil sa ating likas na pagiging makasalanan. Ngunit ang grasya na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya, di ba? Sabi sa Ephesians 2, 8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing." Salvation by grace through faith is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Yan po ang grasya na nagligtas sa atin. Ay inuloob din niya para sa atin upang tayo ay lumakad sa mabubuting gawa na kanyang inihanda. Bakit niya tayo sinave by grace through faith? Ano ang layunin? Verse 10, chapter 2, "For we are His workmanship, masterpiece." Yun po ang root word noon, obra. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kaya niya tayo binibigyan ng mga spiritual gifts para matulungan natin ang isa't isa sa ating spiritual walk. At kailangan natin ang iglesia ng Panginoon, ang kasamahan ng mga niligtas niya, upang tayo ay mahikayat na magmahalan
at gumawa ng mabuti sa isa't isa. Hebrews 10:24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Datapwat, pinagkalooban niya tayo, ang ating Panginoon, ng iba't ibang gift upang ating magamit sa paglilingkod sa Kanya at sa bawat isa. Upang tayong lahat ay sama-samang lumago sa ating pananampalataya. Sa verse 15 po ng chapter 4, mababasa natin ito. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Ang pakay po natin bilang isang church ay ang bawat isa sa atin ay maging kawangis ni Kristo Jesus. Yan po ang objective ng Kanyang pagbibigay ng Kanyang grasya sa atin, na nagligtas sa atin at ngayon pwede nating gamitin para maglingkod sa Kanya. Okay? Pangalawang katotohanan na makikita natin ay ito. Ang bawat kaloob ay ayon sa sukat ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang bawat kaloob ay ayon sa sukat ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Sabi, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. According to the measure of Christ's gift. Ang gift na ito, dahil binigay niya, dahil sa Kanyang grace, no? Dahil grasya nga ito, ang grace po ay unmerited favor. Hindi pinagsusumikapan, hindi pinagtatrabahuhan yung mga gift na ito. Meron pong ibang nagtuturo na kailangan pagsumikapan mo, ipanalangin mo, pagtrabahuhin mo ang spiritual gift na matatanggap mo sa Panginoon. Hindi po. Kung paano po kayo sinave by grace, gayon din po kayo magsaserve by grace. So, hindi hinihingi, hindi pinagsusumikapan, hindi pinagtatrabahuhan. Ang Panginoon lang ang may karapatan at kakayahan na magbigay sa atin ng kaloob na ito. Kaya hindi ito hinahanap o hinihiling, kundi bukas loob na binibigay ng Diyos sa Kanyang mga hinirang. Ang gift na ito ay kakaiba o unique. Unique na kaloob para sa bawat isang Kristiyano. Isang kaloob na spiritual. It's a spiritual gift, no? Na ginagamit para tayo ay lumago sa ating buhay spiritual. Upang tumibay ang ating pananampalataya, upang lumago ang ating pananalangin, upang maging consistent ang ating pananambahan, upang palagi tayong sumusunod sa Kanyang salita. Yan po ang mga spiritual application ng spiritual gifts. Ito po ay ginagamit para sa paglago ng iba at hindi sa pagyaman ng sarili. Walang dalawang Kristiyano ang may magkaparehong spiritual gift. Para ho yung thumbprint natin. Wala po tayong kapareho ng thumbprint natin. Wala pong kapareho ang retina ng ating mata. Wala pong kapareho ang ating DNA profile. Yun po ay unique sa atin. Yung ating spiritual gift, ganun din. Unique po sa inyo. Kaya pag hindi po kayo naglingkod, hindi po ninyo ginamit, masasayang po. Napakataas ng pinanggalingan niyang spiritual gift na yan. Napakamahal ng binayad ng ating Panginoon para matamo ang karapatan na ibigay ang spiritual gift na yan. Kung hindi po ninyo gagamitin, sayang. Ito ay kaloob, sabi niya, according to the measure of His grace. Ayon sa grasya na Kanyang itinakda para sa atin.
Sabi sa Romans 12:3, meron parang ganitong sinasabi, "For by the grace given to me," sabi ni Pablo, "I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned." So merong measure of grace at merong measure of faith. Yung measure of grace nag-i-enable sa atin. Yung measure of faith ang nag-e-enact ng ating gift. Ibinibigay sa atin by grace, ginagamit natin by faith. Kailangan gamitin yung spiritual gift. So, iniisip nyo, kanina ko pa sinasabing spiritual gift. Ano ba yung mga spiritual gift? O may mga halimbawa po sa scripture. By the way, hindi ito pareho ng talento lang. No? Yung iba sa atin magaling kumanta. No? Yung iba, magaling tumula. Yung magaling tumula, madalas, hindi magaling kumanta. Kaya nga tinutula na lang nila. Di ba? Merong magaling tumugtog ng instrumento. Merong magaling magsalita. Merong magaling magturo. Talents po yun. Hindi po siya necessarily spiritual gift. Ang spiritual gift po, pinaghahalo ng Panginoon ang ating mga talento, ang ating talino, ang ating personalidad at galing upang mabuo niya ang isang kakaibang kaloob na espiritual. Na ito ay para sa atin lang at tayo lang ang makakagamit para sa kabutihan ng buong iglesia. Kaya siya unique. Kasi tayong bawat isa sa atin ay unique. Hindi lahat tayo ay magaling mag-preach, hindi lahat magaling magturo, hindi lahat magaling umawit. In fact, dito sa chapter 4, verse 11, meron siyang in-enumerate na gifts. And He gave. So gifts to. The apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Mga gifts po yun, iba-iba po yun. Yun po ang isang sample ng mga gifts. Sa 1 Corinthians chapter 12, verses 8 to 11, meron ding enumeration ng mga gifts. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, no? And to another the utterance of knowledge, yung abilidad na ipangusap ang wisdom, ipangusap ang kaalaman according to the same Spirit. To another faith, pananampalataya, by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. Nung panahon ng mga apostol, supernatural po na healing. Nung panahon na yon, para ma-establish ang salita nila, ang salita ng Diyos, ang mensaheng dala nila. Pagkatapos po ng kapanahunan na iyon, yung healing gifts, ibinigay, kanino? Sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga health worker, meron po silang healing gifts. To another, the working of miracles. To another, prophecy, yung pangangaral ng salita ng Diyos. To another, the ability to distinguish between spirits. To another, various kinds of tongues, iba-ibang lingwahe ng tao. Iba-ibang, marunong mag-Ingles, mag-Tagalog, mag-Espanyol, mag-French. May mga taong may gift na ganyan. To another, the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit who apportions to each one individually as He wills. Sa Romans 12, meron ulit enumeration ng gifts. Makinig po kayo kasi baka marinig po nyo yung spiritual gift nyo. No? Romans 12, 6 to 8. Having gifts that differ according to the grace given to us. So iba-iba, according to the grace, sabi niya. Let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. Prophecy po yung pangangaral ng salita ng Diyos. If service, in our serving, yung pagtulong sa kapwa. No? In the one who teaches, in his teaching, yung pagtuturo ng salita ng Diyos. The one who exhorts, in his exhortation. Ang ibang salin, the one who encourages, yung magaling mag-encourage.
The one who contributes in generosity, yung pong binigyan ng Panginoon ng abilidad na magbigay. Gift po yun. The one who does acts of mercy with cheerfulness, yung pong may mahabaging puso. So yan pong mga examples ng spiritual gift. Pero ang spiritual gift po ninyo, unique sa inyo. Kayo lang po meron nun. So tingnan po ninyo, kasi nga binuo ng Panginoon yan ayon sa inyong talento, talino, personalidad, at galing. At meron pa ho isa, hilig. Na yung iba, yung spiritual gift nila, masisense nila sa kung ano ang hilig nilang gawin. No? Ano ang hilig niyong gawin? Ako ang hilig ko hong gawin, kumain. Pero hindi po yung spiritual gift. No? Hindi po lahat ng hilig natin ay pwedeng gamiting spiritual gift. Meron po ilan sa atin, mahusay umawit. No? May talentong tumugtog ng instrumento. Pwede pong gamitin ng Panginoon yon upang sila ay maka-encourage ng worship sa ating pananambahan. Merong iba sa atin magaling magturo sapagkat may talino sa mga bagay na nakasulat, letters. So yung iba, merong ganong klaseng pag-iisip na magaling magbalangkas ng mga lesson. Meron po mga ganon. Kung minsan po ang ating spiritual gift, hindi kaagad nakikita. No? Kung makakabalik po tayo in time, at makakabalik po tayo dun sa panahon na ako po ay siguro between the ages of 12 to 15. Wala pong makakapag-akala nung panahon na yon na ako po ay magiging preacher. Sapagkat stutterer po ako. Yung stutterer, yung paulit-ulit, yung ang ibig ko sabihin, ganyan po ako magsalita noon. Kaya ang tatay ko, pastor, sabi niya, ay walang kapag-apagasa tong anak ko nito. Hindi ito ang susunod sa akin na magiging pastor. Meron lang po akong teacher na matyaga na nagturo sa akin. Sabi niya, mas mabilis ka mag-isip kaysa sa bumitaw ang bibig mo. So mabilis ang pag-iisip mo, mabagal ang bibig mo. Kailangan mo lang pagsabayin. Akala nyo madali, no? Pero taon ho ang tinagal bago ko ho napagsabay ang aking bibig at ang aking pag-iisip. At kahit na ganon, hindi po automatic yun. Sapagkat ang pagpipreach po ng salita ng Diyos ay spiritual. So kailangan merong spiritual na excellence. Doon po nagtagal ang Panginoon sa akin. Dahil matigas po ang ulo ko, hindi po ako sumusunod kaagad. Ako po ay talagang pasaway. Datapwat ang Panginoon ay talagang hirap na hirap sa akin. Ngunit after some time, ipinaalam niya sa akin na meron akong ganong gift. Hindi pa naman po ako tinatanggal ng Board of Elders dito sa GCF dahil sa aking preaching. Yun po ay mirakulo na po. Marami po akong kaklase nung grade school. Sabi nila, nagulat kami sa iyo, Johan, kasi yun ang tawag nila sa akin. Ang akin pong second name kasi Johan. No? Ang first name ko kasi Bak. Siyempre, pag bata ka, tas ang pangalan mo Bak, hindi ba, lolokohin ka lang ng mga kaklase mo. So, Johan lang ho ang ginagamit ko. Nung sabi nila, Johan, hindi namin akalain magiging pastor ka dahil napakabulol mo nung bata tayo. Marami pong ganyan. Binabaliktad ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Ito po, babasahin ko sa inyo kung bakit. Nasa 1 Corinthians, chapter 1. Kasi baka inaakala nyo, wala naman po akong gift, pastor. Paano naman po ako gagamitin ng Panginoon? Una, sintunado ako. Pangalawa, bulol ako. Pangatlo, stutterer ako. Pangapat, mahina ako. Wala akong K. Wala akong karapatan. Ang sabi ni Pablo ganito,
1 Corinthians 1:26. For consider your calling, brothers, not many of you were wise. Magandang way for saying na mga bobski kayo. No? According to the worldly standards. Not many were powerful. Wala kayong lakas. Not many of noble birth. Hindi kayo anak mayaman. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. So kung ang pakiramdam niyo po, wala po kayong gift, wala po kayong K, wala po kayong kahit na anong talento o talino, God chose you. Pwede kayong gamitin ng Panginoon sa mga kaparaanan na hindi nyo akalain, pwede kayong gamitin. Bakit? Yan po ang sinasabi ng pangalawang katotohanan natin ngayong hapon. Ang pagtaas sa langit ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa lupa. Bakit importante yun? Para maunawaan natin ang kahalagahan ng spiritual gifts natin na binigay ng Panginoon sa atin. Pinaliwanag ni Pablo na ang mga ito ay binigay ng isang Panginoon mula sa kanyang kinalalagyan sa kataas-taasang kalangitan. Napakataas po ng pinanggalingan ng spiritual gift ninyo. Napaka-unique po para sa inyo lang. Ang una natin makikita nasa verse 8, ang pag-angat sa langit ng ating Panginoon ang tanda ng kanyang tagumpay. Sabi ng verse 8, therefore it says, when He ascended on high, He led a host of captives and He gave gifts to men. Meron po siyang kino-quote na Old Testament scripture. Yung pong scripture na yon ay Psalm 68:18. Ang sabi po doon, you ascended on high, leading a host of captives in your train, and receiving gifts among men, even among the rebellious, that the Lord may dwell there. Yung pong Psalm 68 ay isang salmong sinulat ni David para sa victory ng Diyos sa kanyang mga kaaway. At dahil doon, natalo nila yung Jebusite city, na ngayon ay Jerusalem, at yun ang naging bayan ni David. At dahil doon, meron silang selebrasyon na kung saan ang hari ay aakyat sa bundok ng Jerusalem upang mapaluklok siya sa kanyang templo. Yun po ay sa pamamagitan ng Ark of the Covenant. Makikita niyo po ang kwento nito sa 1 Chronicles 13. Iniakyat po nila sa bundok at doon nanambahan sila sa Panginoon. So ang salmong ito ay naglalarawan ng tagumpay ng Diyos. Kaya niya kinote. Tapos piniliwanag niya. Kasi sabi niya, when He ascended. Yun po ay nagre-refer dun sa ascension ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nakibaka sa kasalanan dito sa mundong ito. At nung siya ay magtagumpay, siya ay iniakyat. Diba? Acts 1, verse 9. And when He had said these things, as they were looking on, He was lifted up and a cloud took Him out of their sight. Ascension po ng ating Panginoon. Mark 16:19. So then the Lord Jesus, after He had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. Hebrews 4:14. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Siya po ang Panginoon na nagtagumpay at ngayon ay nakaluklok sa langit. Doon po natin makikita yun sa Psalm 68. Doon din po sa verse na yun, mababanaag natin ang katotohanan na pagkatapos magtagumpay ni Jesus ng Diyos
Pagkatapos ng kanyang pagtatagumpay, yung practice po ng king na victorious, no, ay yung lahat ng mga napalaya niya na mga captive, yung mga kababayan niya, mga sundalo nila na naging captive nung kaaway, no? Lahat ng pinalayang yon ay kasama niya sa kanyang prosesyon para sila ay ma-welcome din ng bayan. Ganon po yung picture ng Psalm 68. No? Ganon din po ang katotohanan na ipinapakita ni Pablo rito. Kaya niya ginamit yung verse na yon. Sa Colossians 2:15, ang sabi, He, si Kristo Jesus, disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Siya ay nagtagumpay sa mga kalaban niyang mga kaaway. John 12:31, ang sabi ng Panginoon, Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. Talo na si Satanas, sabi niya. Sa Hebrews 2:14-15, Since therefore the children share in flesh and blood, He Himself likewise partook of the same thing. Siya ay naging nagkatawang tao. That through death He might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. So yung mga captives to sin ay ngayon prinosesyon niya sa kanyang pagtatagumpay. Yun po ang nilalarawan ni Pablo doon sa kinote niya na Psalm 68:18. So yung tagumpay ng ating Panginoon ang basihan ng kanyang pagbibigay ng kaloob sa atin. Napaka-importante po. Dahil po ang ating Panginoon ay ang pinagtagumpayan niya ay matindi. Yung po ang mababasa natin sa pangalawang katotohanan na ito. Ang pagbaba sa lupa ng ating Panginoon, ang sanhi ng kanyang kataas-taasang kinalalagyan. Siya po ay bumaba. Kasi meron pong problema itong tekstong ito. Kung ang tinutukoy lang nito is somebody who ascended, no? E di tao lang po yun. Kasi ang lahat ng tao galing sa lupa. So kung yung nag-ascend na yon ay walang ibang pinagmulan kundi lupa, tao lang po siya. Pero ang sabi ng Biblia, siya ay Mesiyas. Ang sabi ng Psalm 68, yun ay ang hari, ang Diyos na makalangit. So datapwat, may problema. So kailangan ipaliwanag muna ni Pablo kung saan ba nanggaling itong hari na ito at kung ano ang nangyari sa kanyang pagbaba. So kailangan muna siyang bumaba bago siya maiakyat. Di ba? So, yun po ang kanyang pinapaliwanag sa verse 9. In saying He ascended, what does it mean? But that He also descended. Kung siya ay umakyat at siya ay tagalangit, e di nang galing muna siya sa langit at nagpunta sa lupa bago siya nag-ascend. Yun ang sinasabi ni Pablo doon. Tas sabi niya, but He had also descended into the lower regions, the earth. He who descended, yung bumaba, is the one who also ascended far above all the heavens that He might fill all things. Si Kristo po ang tinutukoy nung Psalm 68. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, para siya maging Mesiyas, para siya mag-ascend, no? Kasi yung dapat na nag-a-ascend na yung Diyos. Kasi sa Psalm 68, yung nag-a-ascend Diyos eh. So, kailangan si Kristo hindi galing sa lupa. Galing siya sa langit. Alam po natin yun, di ba? He came from heaven to earth. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya po ay Diyos. He existed even before all time. At siya ay pumasok sa mundo. And the Word became flesh and dwelt among us, sabi sa John 1:14. Hindi lang po siya bumaba, kundi siya ay nagpakumbaba. Siya ay sumunod sa kalooban ng Ama.
Siya ay niyurakan, ginulpi, nilitisan ng mali. Siya ay tinorture. Siya ay pinako sa krus na parang isang kriminal. So hindi lang siya bumaba. Naranasan po niya ang lahat ng iyon. Marami pong debate dun sa salitang into the lower regions, the earth. Meron daw pong ibang ibig sabihin yun. Hindi po importante sa atin ngayon yun. Ang tinutukoy lang po nun, siya po ay galing sa langit at bumaba sa lupa. Yung pong distansya ng langit at lupa ay napakalawak na. Sa lupa, doon niya dinanas ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagkalibing, at ang kanyang pagkabuhay na maguli. So, ang mas dapat basahin doon ay sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2, verses 6 to 11. Ito po ang explanation ng Psalm 68. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself. Isinantabi niya ang kanyang kaluwalhatian. Isinantabi niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya tumigil ng pagiging Diyos. Isinantabi lang niya muna ang kanyang pagka-Diyos. Emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Siya po ay tunay na nagkatawang tao. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. Even death on a cross. Pinaka-nakakahiyang form of execution nung panahon na iyon. Therefore, sabi ni Pablo, dahil sa ginawa niyang iyon, dahil sa kanyang pagbaba, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yun po ang ibig sabihin ng verses 9 to 10, na paliwanag ni Pablo. Anong implikasyon nun, mga kapatid? Dito tayo magwawakas. At dito ko po bibitawan ng hamon sa inyo. Ang implikasyon po nun, siya na nagligtas sa atin. Nagpakita ng kanyang kagandahang loob. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa sapagkat wala naman. Siya ay nagbigay ng grace sa atin. Yung grasyang yon, kinailangan niyang bumaba mula sa kanyang kaluwalhatian, isantabi ang kanyang kapangyarihan upang maging isang tila kriminal na ipinako sa krus. Hindi para pagbayaran ng kanyang kasalanan sapagkat wala siyang kasalanan, kundi pagbayaran ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa kanya. Bawat isa sa atin. Pagkatapos niyang gawin yung, siya ay itinaas ng Ama. At dala-dala niya sa kanyang prosesyon ang lahat ng mga mananampalataya sa kanya of all time. Alam niyo, sa pagdating niya sa second coming, magiging baliktad yung scene. Siya ay bababa mula sa kalangitan. At ang nakabuntot sa kanyang prosesyon, ay lahat tayo na kanyang niligtas. Mga kapatid, napakalawak, napakadakila ng kanyang grasya sa atin. His saving grace. Ang sinasabi dito, He gave us serving grace. Mga spiritual gift, bawat isa sa atin. Kung minsan yung iba, iniisip nila,
Sino ba ako? Ganyan lang ako sa aming church. Mga kapatid, maraming mga taong ganyan lang ang ginagamit ng Diyos upang baliktarin ang mundo. Sino ba yung 12 apostles? Sila Peter, si James, si John. Ano ba sila? Mangingisda. Ngunit ginamit sila ng Panginoon upang baliktarin ang buong mundo. Alam niyo na ba ang spiritual gift ninyo? Ano ba ang hilig niyong gawin? Saan ba kayo magaling? Saan ba kayo may kakayahan? Marahil hindi sa mga, yung pagpipreach o pagtuturo o paglilid ng Bible study group. Maring ang inyong gift ay service. Yung mag-welcome ng mga tao sa bahay ninyo. Paglingkuran sila, bibigyan ng kape at ng pagkain. At iwe-welcome para sila ay maging bahagi ng growth group. Gift po yun. Spiritual gift. Maaaring ang inyong gift ay mag-imbita ng kaibigan dahil napaka-friendly po nyo. Meron po kayong talent of being friendly. No? Meron po tao na ganyan, di ba? Yung parang kaaya-aya, parang ang bukas ng kanilang muka ay parang, ay, kakaibiganin ko ito. No? Meron po taong hindi friendly. No? Kasama na po ako doon. No? Hindi po ako friendly. Lahat po nang nakakakilala sa akin, sino ba yan? Nakakatakot. No? Pagkalaki-laki. No? Pero yung iba, friendly. Kayo po ba ay friendly? Baka ang spiritual gift ninyo ay mag-invite. Mag-invite ng kaibigan nyo. Kasama nyo sa office, ka-eskwela nyo sa school, kapitbahay ninyo, kabarangay, kamag-anak. Baka meron pa kayong mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Diyos. I-invite po ninyo. Spiritual gift po yun. At baka kayo lang po ang meron nun. Yan po ang hamon sa atin ngayong hapong ito. Bakit natin kailangan gamitin? Bakit ba kailangan na ang bawat miyembro ng ating church ay kasama sa ministeryo? Paano ko nasabi yun? Sabi po sa Ephesians 4, verse 11 and 12. Binasa po natin kanina, sabi dito, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Pastor, wala po ako doon. Baka kayo, pastor, kasama kayo doon. Pero ako, tiyak ako, wala ako dyan. Baka nandun kayo sa verse 12. Tingnan niyo yung verse 12. To equip the saints. Sino yun? Sino yung saints? Kayo! Bawat isa sa inyo ay saint. Paano ko nalaman na saints ang bawat isa sa inyo? Kasi in-address ni Pablo itong sulat na ito, Ephesians 1:1, to the saints who are in Ephesus, faithful in Christ Jesus. Tayo po ay saint, hindi tayo saintly, kundi tayo ay ginawang saint ng ating Savior. So, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Mga kapatid, kayo yun. Wala kayong kawala. Alam nga naman sabihin nyo, ay pastor, hindi ako saint, no? Hindi ka pa saved. So hindi ka pa pwedeng gawing misyonero. Mission field ka pa. So kailangan share ka pa ng gospel, ipaliwanag sa iyo ang gospel at ihimuking ka na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. So mahirap tanggihan, di ba? Kasi saint tayo lahat eh. Yung mga hinirang na apostles, prophets, evangelists, pastor, teachers. Ang kanilang trabaho to equip. Sino? The saints. Tayo pong lahat.
Pero pastor, mahina po ako eh. Naalala niyo, binasa ko sa 1 Corinthians 1? God chose the weak to shame the wise. God chose the foolish to shame the strong. God chose you. Wala nang mas mataas pang pagtawag kaysa dyan. Kayo ay tinawag ng Diyos na makapangyarihang sa lahat at binigyan ng mga kaloob para gamitin sa church ng Panginoon na nasa kataas-taasan. Wala po tayong lusot. Lahat po tayo kailangan kumilos sa ating kapatiran. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa hapong ito. Maraming pong salamat sa conviction na pinabagsak mo sa puso ng bawat isa sa amin. Marami sa amin, O Panginoon, umiiwas na maging involved sa church. Ni ayaw sumali sa growth group. Hindi na namin naisip, O Diyos, na kung wala kami sa growth group, saan kami maglilingkod? Sino ang paglilingkuran namin? O Diyos, nagsisisi po kami sa aming pagtalikod sa iyong panawagan na gamitin namin ang aming mga spiritual gifts para sa ikalalago ng buong iglesia. Panginoon, patawarin niyo po kami at bigyan niyo kami ng kalakasan na sumunod sa inyong pagtawag sa amin. Nawa ang bawat isa sa amin na iyon ang ginawang saints ay mag-serve sa inyo para lahat kami ay lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.